Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteo. Pakiusap niya, "Ako'y isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibing nga ni Abraham si Sara sa lungib na iyon sa Makpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papuntahin doon?" Tanong ng alipin. "Aba hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaac." Tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko." Nang panahong yon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahai-roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa kaparangan at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping sumundo sa kanya at nagtanong, "Sino ang lalaking yan na papalapit sa atin?" "Siya po ang aking Panginoon," sagot nito. Kumuha ng belo si Rebeka at tinakpan ang kanyang muka. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebeka sa tolda ni Sara na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebeka at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka at maglingkod sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told them. And Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." But go and learn what this means. "I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners."